Second day na nga namin dito sa Infanta at maaga nga kaming gumising para pumunta nga sa Fishport. Sakto naman at maganda na nga ang panahon. Hindi katulad nung unang araw namin dito. Lalakarin nga lang namin papunta dahil hindi naman kalayuan. Doon lang banda sa may arko na natatanaw nyo. Nung unang punta nga namin dito sa Infanta ay hindi nga ako sumama dito sa Fishport. Kaya lang naisipan ko nga sumama ngayon ay dahil nga ako'y nahihilig sa isdang yellowfin. Masarap pala yun. Kaya nga ang tinatarget ko talaga dito ay yellowfin. Pagka masama pala ang panahon ay walang gaanong huli ang mga mangingisda kaya pala ngayon nag-aya yung kumari ko na pumunta dito. Etong mga tricycle nga pala na mga andito ay mga bumibili din ng isda para ata ilako. Ang dami ko nga gustong bilhin dito pero wala namang kaming rep. Bibili na nga rin pala kami ng pang-uwi sa kanya-kanya naming bahay. Nalilito talaga ako sa isdang tulingan at tambakol at saka nga yellowfin. Kaya nga pag bumibili ako ng yellowfin sa palengke ay sinasama ko talaga si Papa Plates. Ang 1,000 mo nga dito ay marami nang mabibili. Sayang nga lang at wala nga talaga kaming rep. Parang gusto ko nga magnegosyo ng isda. Sa mga presyo ng isda dito ay baka dito na nga kami yumaman. Napansin ko nga dito ay walang gaanong hipon. Puro lang mga galunggong tsaka tambakol tsaka tulingan. Pero ang lalaki nga ng mga pusit dito. Sayang nga lang at hindi ako nakabili dahil hindi naman ako mahilig dito. Pero nung natikman ko nga ng inihaw nila ay masarap pala. May mga iilan pa nga na dumadating na bangka na may dalang mga isda. Nilibot nga muna namin itong buong Fishport. Baka sakaling may mura-mura pa. Kasi alam nyo na hindi naman din pare-parehas yung presyo dito. Kaso napapamura na nga itong mari ko dahil wala nga yung isda na hinahanap niya. Ang gusto niya atang isda ay yung naglalakad. Nakakaloka ka mari, paglabanan mo yan. Hindi naman din kalakihan itong Fishport na ito pero hanggang labas nga ng Fishport ay may mga nagtitinda pa din. At dito na nga kami nakabili sa labas. Isang yellowfin nga lang ang binili ko at wala pang ang 200 yan, 196 lang ata yan. O diba kaysa mamingwit itong tao na ito, binilhan ko na lang. Bumili nga rin pala kami ng yelo para hindi nga masira itong mga isda na ito at ilalagay namin sa cooler yan. Payag kayo, libre ko kayo ng halo-halo basta dito galing yung yelo ha. Malapit nga rin itong bilihan ng yelo dito sa Fishport kaya nga hindi kayo mahihirapan. Ay mali, mahihirapan pala kayo pag wala kayong sasakyan. At ito na nga ba ang sinasabi sa hula, hindi namin alam kung paano namin bibit-bitin ito pabalik sa cottage. Dahil may kabigatan nga itong mga isda at saka yelo. Pinagtulungan na nga lang nilang bitbitin yan dahil wala talagang dumadaan na tricycle dito. At pagbalik nga namin ay naligo na kami kasama itong baby na to dahil maganda naman nga ang panahon. Ang kagandahan sa dagat dito ay hindi siya masyadong maalon. Kaya etong si Sammy nga ay nakakapunta dito ng mag-isa. Saglit nga lang din naming ibababad tong baby na to at baka naman masunog. Tignan niyo naman ang mga paa niyan at nakakross pa, halatang nag-i-enjoy nga din siya. Eto nga ang first time niyang magbabad sa dagat dahil nung unang punta nga namin dito ay baby pa siya. Meron nga din ditong floating kubo na pwedeng rentahan at dadaling ka sa kabilang isla. Kaya lang hindi nga kami natuloy sa pagrenta dito dahil nga yung mga kasama namin ay halos nga hindi naman marunong magsilangoy. Baka nga daw biglang tumaob kaya nga next time na lamang. Pagka nga marunong na silang magsilipad. Tumambay na nga lang ako dito sa kubo saglit dahil nga mamaya-maya ay babalik na kami sa cottage para kumain. Feeling ko nga ay makakatulog na ako dito sa kubo sa sobrang hangin. Eto na nga pala yung pinagbibili namin sa Fishport kanina at inihaw nga lang namin yung iba at napaka-fresh nga talaga ng mga tinda doon. At sinakmal ko na nga yung isa dito dahil ako'y gutom na, wala pa akong almusal. Ayun lang muna for today's video. Bye-bye. Sana naman ay i-follow nyo ang aming page. Maraming salamat.